ito yung second day namin sa hotel and alas 2 pa lang na madaling araw nagising nga itong si Pinky. Mukhang nagutom yata dahil medyo maaga siya nakatulog. Pinakauna niyang ginawa pagbangon niya, binuksan niya agad yung kortina para makita yung view ng swimming pool. Siguro hindi pa rin siya makapaniwala na finally nasa hotel na ulit kami. Pagkatapos niya makakain, nagpahinga saglit. Di nakabalik siya ng tulog. Talagang kumain lang ng konti. Nung umaga naman, sinama na ni na Ate Ken yung mga bagets para makakain sa buffet for breakfast. And dito nga pala ako pumwesto sa may harap ng pool para makapag-edit ako ng vlog. Siguro wala pang 2 oras yung tulog ko nito. And habang nag-e-edit nga ako dito, sobrang ganda kasi ng view. Inaantok-antok din talaga ako. Maya-maya, sumunod naman dito si Pingoy. Tapos nangyayaya siya, mag-gym daw kami. Hala, mag-gym, hindi naman nagsabi. Hindi ako nakadala ng running shoes. So, lumabas kami ng hotel kasi may mga malalapit naman na mall dito like SM, Gateway, ganyan. Kaso, parehong sarado. So, naisip namin, ay malapit lang Marikina dito. Why not mag-Marikina? Kaya tayo, let's see kung open sila. Kasi alam naman natin kilala ang Marikina sa mga matitibay na sapato. So, isang jeep nga lang. Nasa Marikina na kami. Sobrang gusto ko yung mga ganitong ganap, yung mga spontaneous. Nakakapunta naman na talaga ako na Marikina Palengke before dahil growing up, sa Pasig ako nakatira. Medyo malapit lang ito sa amin. Tapos nung dalaga pa ako, nagpupunta talaga ako sa may Marikina Complex para Zumba, mag-exercise, ganun. Dahil mahal na araw, marami pa talagang mga stalls na sarado dito. Pero meron din namang mga buka. So meron kami nakita dito, sana maraming selection ng mga sapatos. Kaso may karatula nakalagay na close. Kung open kasi sana yung mall, ang target kong bilhin, kahit World Balance. Kasi maganda naman yung World Balance, lightweight, pwede pang exercise. So since halos wala pa kaming kain ni Pingoy, naisipan niya nga bumili ng tusok-tusok na kwek-kwek doon. Tapos naisip ko bumili na rin ng prutas dito, pandagdag para sa lunch namin. Almost an hour kaming palakad-lakad doon sa buong palengke. Wala talaga kami mabilhan. Tapos sabi ng tindera ng kwek-kwek, doon kayo sa may Riverbank. Kasi may mga outlet dyan, mga Adidas. Kahit daw holiday, bukas daw. Pagpunta naman namin dito, sabi ng guard, ay sarado po lahat, ganyan. So nung pasakay na nga kami, meron kaming nakitang nagtitinda ng sapatos dito. Sarap lang siya ng barangka. City Hall or Barangay Hall yata, sorry. Tapos may nakita kaming pwedeng running shoes. Running shoes nga ni, alam mo kung magkano yung presyo nito? 200. So sabi ko, gusto ko lang talagang ma-achieve na makapag-gym kami ni Pingoy, makapag-treadmill ako. So sabi ko, for the go na itong sapatos na to. Tapos bumili pa kami ng medyas dyan. Ang ganda ng medyas, 3 piraso, 100. Makapal, malambot. Ang ganda ng quality, in fairness talaga. Tapos itong ang sapatos, 200 lang to. Sabi ko, pwede na to. At least kahit tumagal man lang sa akin ito. Or kahit panggala nga, pwede eh. Cute naman siya. Diba? Kaya hindi na rin ako nagbit-bit ng sapatos. Kasi usually kapag mga staycation, alam ko na yung ganap dyan, mostly swimming talaga. Mag-swimming yung mga bata. Kaya sandals or chinelas lang yung binitbit ko nga this time. So kung kailan naman hindi ako nakasapatos, tsaka naman nagyaya ng gym tong si Pingoy. Libreng access kasi yung gym doon sa hotel. 24/7 din daw silang bukas. So ngayon lang din nagyaya si Pingoy na samahan ko siya mag-gym. Kaya naman gusto ko talaga ma-push ito. So ito na nga lang yung nabili natin sapatos. Tapos kaya rin hindi ako makatulog kasi naghahanap ako ng pwede kong ma-order ng paluto na food para pag lunch namin, i-deliver na lang, ipapalala move na lang. So ang naisip ko, yung pinsan ko na taga Camarin, Caloocan. So habang nandun nga kami sa Marikina, nagme-message yung Lala Move rider na andun na pala sila. Ako dapat magre-receive ng pagkain sa lobby. So ayan, dali-dali nga kami. Pero sina Ate Ken na nga yung nag-pick up ng pagkain doon sa lobby. Napansin ko kasi sa paglalakad-lakad ko nga dito sa area, karamihan sarado, gawa ng Holy Week nga, 'di ba? Mahal na araw. Tapos syempre, iwas sa meat, kaya naman naisip ko magpaluto ako ng seafood. Buti na lang din nung mga oras na yun, kahit midnight na, gising yung pinsan kong si Tweety. Shout out Tweety. So ayun na nga pala. And in fairness, ang ayos ng packaging ng mga pagkain. At saka nagpasabay din kasi ako ng disposable plates, spoon and fork. So ayan, at ipe-prepare na nga natin dahil magla-lunch time na rin. Wala akong idea kung gaano ba karami yung 2 kilong hipon. So ang pinabili ko sa kanya, after ng pag-uusap namin, ang ending, sabi ko para hindi na rin siya mahirapan kasi gahol na rin sa oras. Rice na lang at saka sinigang na hipon. 2 kilo. Para ngayon lang din sumama sa staycation na to. Yung daddy ni Pingoy kasi madalas talaga nagpapaiwan siya sa bahay. So sabi ko mas maganda yung desabaw para mas ganado siyang kumain. Kaya ko rin naisip mag-message doon sa pinsan ko. Kasi before, para nakikita ko, nagpapa-order siya ng mga pagkain. So sabi ko, siguro baka lang
i-cater niya yung request ko. Kung hindi naman, wala namang problema. Hanap ako ng iba. Kaso niisip ko kasi, yung mga kaibigan ko na nasa Pasig area, I don't think meron silang time para mamalengke, magluto, ganyan. So sabi ko, magte-take chance ako kay Tweety. Baka sakaling, okay sa kanya at hindi siya masyado busy. So thank you so much, Tweety. At etong mga food container dahil lang aayos nila, sabi ko, ay, tatabi ko to after para at least kahit papano magamit namin pag may mga handaan. So, ang nirequest ko rin pala sa kanya, yung ensaladang gulay. Kasi madalas, nakakita ako ng mga video ng mga ensaladang gulay, ganyan. Parang ang sarap-sarap niya. So, sabi ko, gusto kong makatikim. So, ayan nga pala, ang lunch natin. Nagugutom na rin ako. Kasi, siguro gawa ng adrenaline rush sa mga pinagagawa ko this morning. Hindi talaga ako nakaramdam ng gutom. Ngayon na lang. Maliban din kasi sa amin na ate, kasama din namin sina James, at saka yung family ni Shera, yung parents nila. So, medyo madami rin kami. Since yung kwarto namin is nakatapat sa swimming pool, ang napapansin talaga namin, kapag tanghaling tapat, kakaunti nagsaswimming, gawa ng mainit nga. Halos walang shaded part doon sa swimming pool. Nag-request na mag-swimming itong mga bagets. Kaya naman, full gear sila. Full gear. So, pinagsuot ko rin sila ng ano bang tawag nito? Swimming shoes para hindi na nila kailangan maghubad-hubad ng tsinelas. O kaya naman, minsan, di ba kapag mainit yung floor sa labas ng pool, pag nakapaa ka lang, ang sakit sa paa nun. Kaya mas better nang pinagsuot ko na nga sila ng ganito. Hanggang gabi nga kaming tatambay dito sa may pool area. Sobrang tuwang-tuwa talaga yung mga bagets ko. As in, talagang umaahon lang sila kapag either naiihi, nagugutom. Kasi syempre, ayoko naman silang umihi doon sa pool. Tapos napansin ko, meron sila ditong parang tent. Usually yung mga venue sa mga wedding. Siguro, ito yung pwedeng maging reception area kung merong gaganaping wedding dito sa hotel na to. Tapos, yan yung garden. Pwede ka dyang garden wedding siguro, no? Napansin ko rin pala dito kay Kowa, kapag giniginaw, umaahon nga din sa pool. Tapos, kapag okay na ulit yung pakiramdam niya, tsaka magyayaya ulit mag-swimming doon sa pool. Meron din pala nagtitinda ng mga ice cream, cotton candy, dito lang din sa may harapan ng pool. Kaya naman yung mga bagets na nakakadaan dito, parang hindi mo talaga sila pwedeng hindi pagbigyan kasi mabubudol ka rin talaga dito. Huling gabi na rin pala namin dito, kaya naman ipapasagad na nga natin yung kagustuhan nila mag-swimming dito, and then bukas pagsiswimmingin ko pa rin naman sila, pero syempre mas limited na yung time nun dahil kailangan na mag-check out. So ngayon hanggat gusto nila mag-swimming, for the go. Pagkatapos naming umakyat, makapagbihes, nakapag-dinner na rin naman kami. Sobrang dami ko nakain ulit kasi ang dami nga talagang hipon doon sa sinigang na in-order ko kanina. Yung mga anak ko, hindi pa yata inaantok. Nagyayaya, napunta daw doon sa room ng pinsan nila. Kaso, hindi na nag-o-open. Siguro tulog na. So, bumaba kami para mag-ice cream saglit. Ang sarap kasi ng indulge gelato. Doon nga sa lobby nitong hotel. Tapos maya-maya, dumating pala dito yung iba pang pinsan nila, ang Tres Marias ni Ate Kenny. Hinatid sila ng daddy nila. So galing nga pala ang Tres Marias sa beach sa Anilao, tama ba? So kinabukasan na nga pala ito. Hindi na ako magsaswimming, maaga ako naligo, niligpit ko na yung mga gamit, pinag-swimming ko na rin yung mga bagets para talagang masulit nila. And I think siguro more than an hour or almost 2 hours sila dito. Kaya rin walang iyakang naganap nung kailangan na naming umakyat. Sabi ko, pupunta pa sila sa kids club. Meron kasi dito sa hotel na to, yung para siyang indoor playground. Isa yun sa mga gustong-gusto nila. Alam ko rin na kailangan ng medyas doon, kaya nag-prepare talaga ako ng medyas nila para pag nagpunta sila sa kids club, meron na silang medyas, hindi na kailangan bumili pa doon. Napapansin ko rin ito, yung pala gumagana pala siya, panglinis pala siya ng sapatos, ganyan. May sensor din daw ito, sabi ni Pingoy. Ang galing. So, on the way na nga pala kami, pa-uwi. Bali, mga bagets, sinama na sila doon sa car ni Tito Jimbo nila, and then kami naman grab kami. So, dumaan kami ng simbahan, tapos naghanap din kami ng balloons kasi gusto ni na Pink ng balloons. Wala naman kami makita nagbebenta. Hindi pa kami dumiretsyong uwi, so gusto ko muna makapag-walking man lang. Hindi ko sinama yung mga bata kasi wala akong dalang wagon. Wala pa akong lakas ng loob na isama sila sa mahabang lakaran kung hindi ko rin naman bit-bit yung wagon. Dahil pag napagod sila, good luck sa akin kung makakarga ko yung 2 anak. Alam mo ba si Pinky, ang tagal niya talaga naka-move on nung pauwi na kami kasi ayaw na ayaw niya talagang umalis ng hotel. Alam mo,
feeling ko ang bagay sa kanya, tumira sa condo, yung may pool sa na libreng access. Kasi parang yun yung mag-work sa kanya na para bang ang yaman-yaman ng mga magulang niya. Anyway, nandito na nga tayo sa may Southwoods area papuntang Splash Island. Alam mo ba, hindi pa ako nakakarami ng lakad. Nakaramdam na ako ng pananakit sa paa. Hindi talaga walking or running friendly itong sapatos na nabili ko. Tapos bigla ring sumakit yung tiyan ko. Oh my God, kailangan ko talagang magbanyo. Hindi pa ako nakaka 10k steps today. Nakakaloka. So dito nga pala sa may Spark, mayroong bagong decor na dinagdag. Siguro dahil sa paparating na Easter Sunday. So ayan, ang ganda nga. For sure, pag dinala mo yung mga anak mo dito, matutuwa talaga sila. Kasi yung mga itlog, natatanggal-tanggal sila. So hindi na para magtagal pa dahil baka abutin ako ng siyam-siyam sa daan. Anyway, naka 1,800 steps rin naman ako gamit itong sapatos na to. So pwedeng-pwede na. Nakishower lang din ako sa kabila, tapos uwi rin kami, natulog. Ay grabe, ang sarap ng tulog namin. Special thanks din kay Ate Kenny at naisama pa nga tayo sa hotel staycation nila and kina James dahil naisabay din naman tayo ng sasakyan. Thank you! Kinabukasan na nga pala ito at ang dami kong deadline na kailangan matapos sa mga content by 11 a.m. Late na ako nagising. Diyos ko, nagmamadali na ako. So yung mag-aama ko nga pala, pupunta sila sa kabila and ako dito lang ako dahil ang dami kong trabahong kailangang tapusin today. Ito nga pala yung riser na naisip kong ilagay dito sa loob ng aming kitchen island. Kitchen island? Kasi pang kitchen island talaga yung ganitong klaseng cabinet. Pero ayun na nga, dyan ko pinaglalagay yung mga extra plates at saka extra na mga baso namin. Bakal yung material nito pero lightweight lang siya and aside sa color white, meron din color black niyan. If bet nyo ng riser na ganyan, ilalagay ko na lang yung link sa comment section and nasa showcase ko rin yan. Tapos dumiretso naman ako sa kabila, doon kay Papa naman dahil meron akong kailangan gawa ng content na tent. Yung tent na ito kasi pagkarating nito, pinadala ko agad siya doon sa bahay ni Papa para doon nga muna itabi. Tapos buti na lang nakauwi na si Papa kasi nagpunta rin pala siya ng Pasig. Ang bala ko kasi sana talaga mag-film doon sa may Damuhan area which is doon malapit sa Splash Island. Kaso hindi ko nga nagawa agad at deadline ko na. So sabi ko kailangan ko makapag-film nito. Hindi naman pwede sa harap ng bahay. Gawa na may mga dumadaan-daang sasakyan doon. Tirik na tirik pa yung araw sa harap namin. So naisip ko, dito na lang sa harap ng bahay ni Papa. So sabi nga ni Papa, ilipat ko daw yung camera ko dito para kitang-kita daw yung tent. Paano? Mas nauna pa siyang gumawa ng content sa akin para dito sa tent na ito. O, diba? So, medyo may kalakihan na rin ito. And I think kasyang-kasya dito. 2 adult, 2 kids. So, pwedeng-pwede na lalo na kapag trip nyo mag-camping, nagtitrek kayo overnight. At least meron kayo maayos sa matutulugan. Diba? Tapos, yung ibang tent kasi, diba, isa lang yung pintuan. Pero this one, ano siya, both sides, may opening, tas may net pa yan kung ayaw mong pumasok yung lamok, langaw. Pwede mong isara yung net. Tapos meron din naman siyang extra door pa for extra privacy. So, feeling ko naman sobrang worth it nito. Less than 1K lang yung ganitong automatic tent. And aside sa color green, meron ding white nito, may color blue, and kung ayaw nyo ng ganito kalaki, meron din namang mas maliit nito na pang single size lang. So again, if bet nyo lang naman, maglalagay po ako ng link nitong tent sa comment section and nasa showcase ko rin yan. Pagkatapos dito, kailangan ko umuwi agad para makapag-edit agad ako ng mga short video content, mag-edit ng vlog, maglinis ng bahay, maglaba kasi ang dami naming labahin nga. So ayun lang naman ang mga kaganapan lately sa buhay ng Momshi. Thank you very much sa panonood, guys. And for more videos like this, don't forget to follow, like, and share this video. Bye!